Sara, nasan ka na? O, ito mga kababayan. Doon din yan sa thumbnail natin. Kasi ito, mukhang problemado na si Sara Duterte. Bakit hindi na lang kasi mag-resign? Pag hindi na kaya, resign. Di ba? Grabe, ang dali-dali lang naman mag-resign eh. Oy, wait. Nasan ka na? Sara Duterte. Ayun. Okay, mga kababayan. Sabi dito, eto mukhang problema din ni Sara to. Sara Duterte urged to fix delay stalling work of Teachers Education Council. Si Sara Duterte daw, mga kababayan, nagmamadali to fix delay stalling work of Teachers Education Council. Bakit nga ba nade-delay? A national government body tasked with adopting a new roadmap for training futures educators remains unable to fulfill its mandate due to apparent appointment delays from Vice President and Department of Education Sara Duterte. Dahil kay Sara Duterte, nade-delay yung kanilang plano, yung kanilang programa, mga kababayan. Para sa training ng mga guro, 'di ba? Mapalakas ang kanilang puwersa at talaga namang mapakinabangan, lalong-lalo na doon sa mga estudyante at talagang yung mga teacher natin ay maging quality. 'Di ba? Private Sector Group Philippine Business for Education or PBED on Tuesday urged Duterte, minamadali na si Sara, as the chairperson of the Teachers Council or Teachers Education Council or TEC to appoint the officials needed for the council for function 2 years after its implementing law, Republic 11713 was signed. Mga kababayan, ano ba yung Republic 11713? Ang Republic 11713 po ay an act of further strengthening teacher education in the Philippines by enhancing the Teachers Education Council, establishing a scholarship program for students in the Teachers Education Program, institutionalizing the National Educators Academy of the Philippines and appropriating funds. Therefore, amending for the purpose Republic Act number 7784 entitled An Act to Strengthen Teacher Education in the Philippines by establishing centers of excellence, creating a Teachers Education Council for the purpose, appropriating funds therefore and for other purposes. So palagay ko mga kababayan, etong programa na Republic Act 11713, malinaw naman ang sinasabi dito, ito ay pagpapatibay, ito ay para mga kababayan, magkaroon tayo ng matatag, di ba? Ng maayos at magagaling na teacher, di ba? Yan creating Teacher Education Council for the purpose, appropriating funds therefore and for other purposes. Kaya lang sobrang delay. Sobra itong hindi naaasikaso because of siguro mga kababayan sa mga problema ni Sara Duterte. 'Di ba? Pag hindi kasi kaya, 'di ba? Katulad niyan. Bagsak tayo sa PISA. 'Di ba? Ang baba ng ating rating. Imbis na tayo ay umangat, mababa ng pababa. Dapat kasi ang nakaupo dyan sa Department of Education, yung teacher, yung merong quality, merong alam. Di ba hindi pwedeng Vice President ka pero simple English, basic English, itok-itok. Di ba? Anak ka ng kalbaryo mga kababayan. Paano yan makikipag-usap sa international community and you want this person na maging presidente ng Pilipinas? Tapos sobrang dinidelay niya ang mga trabaho. That's negligence, di ba? Dapat inuuna natin yan. At mga kababayan, despite the fact na tayo ay may mga problema pare-pareho,
you should set aside those problems. Diba? Unahin mo ang dapat nararapat. Pag hindi mo kaya na pagsabayin ang problema at ang trabaho mo, you might resign. You must resign. Sarah, resign. Diba? Huwag kasi pagsabayin ang trabaho at love life. Huwag pagsabayin ang trabaho at love life. Diba? Walang mangyayari dyan. Pag trabaho, trabaho. Pag love life, love life. Diba? Hindi ko na binasa mga kababayan, pero ayan nakalasulat naman. The act shall be known as the Excellence in Teacher Education Act. Kumbaga layunin nito na pagalingin yung mga teacher natin. Para syempre, pag magagaling ang mga teacher, quality, they can share their knowledge. Diba? Through our children. Doon sa mga estudyante. Ganun lang yan, simpleng-simple mga kababayan. Hindi na natin kailangang elaborate pa ng gusto ito. Ang daming terminology dito, ng mga terminology lang ng mga teacher. Diba? To make the story short, simpleng-simple, diba? Dapat ito na ipapatupad na. Kaya lang yung pirma ni itok-itok, yung kanyang utos ang nagiging problema dito. Sabi ni John B. Reyes, tirahin mo sana si Bayad Bay at J. Gorilla Gibara at Mahar Loka-Loka sa susunod po. Sabi ni ID Arok, hindi ka na nag-live sa YT Kago? Naka-live po ako sa YT ngayon, Ma'am ID Arok. Nandito ako ngayon sa Go Philippines 3.0. Yung atin po kasing 2.0 ay na-demonetize, Mama Heidi Arok. So, kabsat, kailangan gumawa ng bagong channel. So, nandito ako ngayon nagla-live sa bagong channel. Pero nag-live din ako kanina sa sa YT, sa Go Philippines 2.0. Okay? Sabi ni Ramiro Ploho, haggard na kasi di kasi kinakaya yung utak ang pagpapatakbo sa DepEd. Actually, totoo yan. Totoo yan, palagay ko. Kaya nagkakaproblema ngayon dito sa sa DepEd, 'di ba? Hindi talaga niya kinakaya. Mga kababayan, sabi ko nga pag hindi kaya, resign. 'Di ba? Ma'am Jocelyn Herrera? Resign. Oy, sa mga naghahanap po sa akin sa Luneta, pasensya na at hindi ako makapag-live doon kasi sa PC pa lang siya pwede mag-live, bawal pa sa cellphone. Hindi naman natin pwede bitbitin yung PC doon sa Luneta. Priscilla Acepcion, balik na lang siya sa Davao, mambuntal uli siya ng sheriff, correct? 'Di ba? Mama Heidi Arok, partida, abogada yarn. Hindi ko nga alam kung tunay ba siyang abogada. Hindi, actually, tunay siyang abogada dahil siya ay may lisensya. What I actually looking is meron bang nahawakan na kaso itong si Itok-Itok? Diba? Sabi ni Ma'am Aida Miguel, oo nga naman, paano magre-resign? Ang laki ng budget. Ay, nako. Sa bagay, mga kababayan, ayon sa GAA at ayon sa ating Constitution, yung Department of Education must be, di ba? Sila dapat ang may pinakamataas talaga at hindi pwedeng may tumaas pa dyan. Kaya hindi maiwanan. Ma'am Aida Miguel, problema niya si Kimbuloy. Yan ang isang problema niya. Hindi niya alam kung paano pagtatakpan, ganun ba yon? Walang susuko, madaming pera sa DepEd, boss karunungan. Walang susuko, kahit na tayo ay tirahin. Walang aalis, walang aatras. Pera natin to. Kailangan maibulsa ko to, sabi ni Sarah. Pakapalan na lang ng muka. Diba? Pakapalan na mukha, Sara Duterte. Tingnan mo yung kagagawan mo, biruin nyo yan, mga kababayan. Oh,
or the Excellence in Teacher Education signed into law by former Rodrigo Duterte in 2022. Broaden the mandates and function of the TEC. Tangina, sa tatay niya pa pala to, mga kababayan, pero hindi niya magawa ng paraan kung Diyos ko. Under the law, the TEC is responsible for drafting a roadmap for teacher education, setting requirements for teacher education programs, and recommending strategies to attract the best and the brightest to the teaching profession. Kasi nga, mga kababayan, yung mga teacher ngayon, di ba? They actually wanted to go abroad. Hindi, mas marami ngayon ang ginugustong lumabas na lang sila ng ibang bansa dahil nga, mga kababayan, Diyos ko, ang quality ng natin dito, education, di ba? Paano naman magkakaroon ng magandang quality ang education natin? Ultimo yung dapat kasi yung humahawak sa DepEd is talagang marunong. Hindi pwedeng aasa lang siya doon sa kanyang ASEC at mag-aasikaso sa kanya. Nakalimutan ko na lang yung tawag sa USEC eh. 'Di ba? Kasi ang ASEC taga-asikaso daw ni Sara. At ang USEC taga-usisa. 'Di ba? Sabi ni Ma'am ID Arok, baka hindi pa nag-expand ang gasoline kago kaya hindi muna siya bibitiw. Yun tayo eh. Nang dahil pala sa sa gasoline station kaya hindi makaalis-alis. Sabi ni Mama Priscilla, sa DepEd nga lang hindi niya kaya i-manage yung pagkapangulo pa kaya? Hindi, meron pang mas malala dyan. Doon nga sa bahay nila, hindi niya may ayos ang buhay nila eh. 'Di ba? Humawak pa kaya ng mataas na posisyon? Baka ibang posisyon ang hinahawakan. Sabi naman ni Ma'am Jocelyn, walang tumawa dun sa ko ha, walang tumawa dun sa joke ko ha. Kung sa basura may pera, sa DepEd may bilyon ang kita. Hindi lang yun. Kung sa basura may pera, sa DepEd, bilyon ang kita, meron ka pang jowawa. Meron ka pang gasolina. Hindi. Meron ka pang panggasolina. Nasaan na yung basher? Ba't nawala ka na, basher? Basher! Ay, wala na yung basher. Sabi ni Mama Allen Arsenas, kung ayaw niya mabigyan masamang reaksyon, dapat tinago niya ang sugat niya sa leeg. Papampam lang yan kahit daw siya pinagtutulungan, basta gwapa pa din. Yan ang sabi niya sa Tagalog. Ayun pala yun. Kaya pala nagyayabang. Kahit siya pagtulungan, may kalmot na nga siya sa leeg. Balistera Josette, hi Sir GP, Happy Independence Day. Happy Independence Day po din po sa inyo mga ka-GP. At sabi niya Jocelyn Herrera, ASEC at USEC. At taga-asikaso kasi yan. Tapos yung USEC, taga-usisa. 'Di ba? RN2 Sen, sa DepEd paldo ka pag-resign, wala na. Grabe itong si Sara Duterte, mga kababayan. The law was passed as response to the years-long dismissal performance of Teachers Education Institute or TEIS in the country. One of the priority areas currently being studied by the Second Congressional Commission on Education or EDCOM-2 due to the crucial role teachers play in addressing the country's learning crisis. Mga kababayan, talagang may krisis tayo sa education. So bakit ba naman tayo nag-aantay ng napakahabang pagkakataon o napakahabang panahon para intayin itong si Itok-Itok? Ano, dyan siya mag-aaral? Pag di niya kaya, alis na. Di ba yung pera, marami naman silang may 51 billion naman si Pulong.
Marami namang nahawakan ng tatay niya, 47.6 billion. Doon na lang, di ba? Senator Sherwin Gatchalian, chair of the Senate Basic Education Panel, called the teacher the most important factor in education in a statement hailing the passage of RA 11713 in 2022. Over half of 56 of all TEIS perform below average. Nako! Ayun nga yung sinasabi ko eh. Below average na nga yung nakuha doon sa TEIS program. Doon sa PISA, napakababa natin. Tapos ang inilagay pa dyan, Education Secretary, itok-itok. Sabi ni Mama Ami, sabi ni Doc Balmeo, hanggat di na alis si itok-itok, magiging mababa pa din ang ating education. Walay, kawawa ang mga student. Wala kasi silang wala silang plano na maayos na masasabi kong, alam mo, kahit papaano, no? May pagmamalaki ko pa rin ang education na meron tayo nung 80s, 90s, 2000. Maayos pa rin. Ngayon, mga kababayan, mga kabataan sabi ko nga sa inyo, paano sila matututo? Yung sa bahay na nangyayari ngayon, pag sila ay, ano ba tawag doon sa bahay, yung hindi sila pumapasok sa school tapos sa bahay lang sila, mga kababayan. Hindi ako pabor dyan kasi ang gumagawa ng mga projects, mga assignments, yung mga nanay. Paano matututo ang mga anak? Diba? Okay sa akin yung nagbigay sila ng tawag dito, mga tablet para makatulong sa mga estudyante, para gamitin sa mga research. Pero other than that, wala na Dapat kasi ang mga estudyante, kumbaga meron tayong mga exercises na sila ay magiging magiging magustuhan nila. Yung ayaw nilang sila ay liliban sa klase, gusto nila lagi sila ay present. Diba? Mas maganda yon, mga kababayan. Dapat meron tayong talagang plan na matibay na makakapagbigay nang sabihin natin tulong sa mga estudyante para magsigasig sila sa buhay sa pag-aaral. Diba? It has been 2 years since the law was signed and a year since implementing rules and regulation has been published. The enhancement proposed in the law have not been fully realized because officials have yet to be appointed to start necessary work. Ay nako, hanggat hindi may batas pero hindi nauumpisahan kasi nga dahil doon sa negligence nung nakaupo. Putik na yan. Kung ako ang presidente niyan, talagang pasabugin ko na yung upuan yan. Di ba? Sabi pa dito, work could have begun sooner. PBED also pointed out that EDCOM 2 and the Research Institute for Teacher Quality has gone ahead with their profiling study on TEIS to assess the quality of teacher education schools the country even without the text participation. The work could have begun sooner. Ang problema, paano yan? Paano yan mauumpisahan kung yung leader ninyo dyan babanjing-banjing mo ang inuuna yung kung ano mang bagay dyan nakikipagkalmutan sa pusa. Diba? Ang ibang tao inuuna kagaya ni Kibuloy nabibigyan ng time. Pero yung mga pangangailangan ng ating mga estudyante wala na. Diba? Nakalagay dito, the policy is already here. Any further delay in its full enforcement is causing our learners to miss out. Raagas added that while DepEd has effort to support teachers,
operationalizing the tech is a necessary step towards realizing the improvement of teachers' education in the country. The PBED Executive Director also said that the tech was necessary to address issues of lack of coordination between government agencies on implementing teachers' education programs and assessing the quality of graduates. This includes fixing the alignment between the Professionals Regulation Commission and the Commission on Higher Education on the content of the annual board exam for teachers. Ito yung mga problema daw, mga kababayan. In its first medium-term roadmap for education, the Basic Education Development Plan, DepEd acknowledged that the Philippines education sector faces a critical disconnect between itself and the Commission on Higher Education on Teacher Training. Aba, nanisi pa. While DepEd, as the largest employer of teachers, set the bar for what it needs from future educators through the Philippines Professional Standard for Teachers, this hasn't effectively translated into university curriculum. My gosh, paano naman kasi yan matatranslate, mga kababayan? Look at the DepEd secretary. Look what she can actually can do. 'Di ba? Ano bang kakayahan meron ito? Uupo lang. Ultimo Wi-Fi program. Instead na siya ang magpaliwanag. Aba, nag-time out ang gaga. Time out. Time first. Yeah, my secretary will be the one who's going to answer your question, Your Honor. Diba? Kayo ba, mga kababayan? Paano tayong hindi magkakaproblema dyan? Patuloy ang magiging problema hanggat di nyo na inaalis yung si Sara Ngiti-Ngiti Duterte na yan. Ngingitian lang kayo niyan. Diba? Pagka-isyong Kibuloy, maagap yan. Pag issue dun sa kanyang department na kinabibilangan, papatay-patay yan. Ano pa? Ano pang masasabi nyo dyan, mga kababayan? Ay ako, wala na akong masabi. No comment na, naubusan na ako eh. Pag sige, no comment ba naman kasi ang ano mo? Pag no comment ba naman talaga ang inyong content, mga ka-GP, aba mauubusan din kayo. Kasi walang sinabi to kundi no comment eh. Paano mo ko-commentan ang no comment? Diba? Ang hirap kaya nun. Pero mo, sasabihin niya no comment, tapos magko-comment ka. Ang hirap nun, ha? Joke lang. Hoy, in fairness, ha? Tinodo mo kasi, boss. Alam lang, tinodo. In fairness, mga kababayan, ha? I'm very so happy na nakita ko na mayroon tayong 32 likes dito sa bago nating channel. Wow! Good job, good job. Si Sara, blow job. Joke lang yun, mga kababayan. Joke lang yun. Baka magkasugat ulit yung kanyang lalamunan. Yeah. Okay? So iwanan na natin yan. Yan talaga yung nagiging problema. Pero hanggang ngayon gusto natin sumagot. Sino kaya ang may lakas ng loob magtatanong kay Sara Duterte? Saan kaya nanggaling yung kanyang kalmot sa kanyang leeg? Is it kalmot? Is it pain ng yung sinasabi niya na inalis ang kanyang feelings? O ito ba ay masyadong napasarap sa pakikipagharutan sa pusa kaya kinalmot? Hello Kat. Hello host and everyone. And to everyone, rather. Sumasabay yung tawa. Sorry Kat. Hello ulit sa iyo host and to everyone.
Ay nako, Sara Duterte, wala talagang mapapala sa iyo kasi puro comment kang inayupak ka. Umalis ka na sa DepEd para pakinabangan namin. Para naman yung mga anak-anak namin tumalino. Wala namang naituturo ng matino ngayon ng Dapat maging inspirasyon ka sa mga kabataan, sa mga estudyante. But the way you act, 'di ba? Lalong nawawalan ng gana yung mga estudyante. Parang yung mga anak ko, papa si itok-itok. Hayaan nyo na si itok-itok. Hindi nyo naman makakasama yan si itok-itok, yung teacher nyo naman eh. 'Di ba? Tulungan nyo na lang din yung teacher nyo. Ayun, asynchronous, online. Tama. Buti pa itong mga to, nakakasagot eh. Mama Alin Arsenas, no, yung asynchronous nila, I really don't want. Hindi ko gusto yung asynchronous nila. Kasi ang ginagawa lang ng mga bata, how can you monitor? Ganito sa akin okay pa yung magkaroon ng asynchronous pero via Zoom. Na dapat nakikita yung mga bata. Halimbawa, talagang kung merong pagkakataon na talagang sasabihin natin sobrang init ng panahon and you don't want na may mangyari sa mga estudyante natin sa kanilang school. 'Di ba? So, what I want to see ay magkaroon tayo ng enough na sabihin natin programa. Okay, asynchronous. Pero paano natin malalaman ngayon kung sila ba ay nag-aaral o sila ba ay babanjing-banjing? Baka mamaya ang nangyayari nakabukas lang yung mga cellphone, hindi naman nakikinig. 'Di ba? So, what I wanted to see is at least may isang Zoom na pinapasukan ng mga estudyante natin para parang magkaroon ng Zoom meeting and nakikita mo yung mga mukha ng bawat estudyante and then they also cooperate pag kayo ay nagdi-discuss ng inyong mga topics, ng inyong mga lesson plan. 'Di ba? At least mga kababayan, hindi mo masisisi o hindi mo sasabihin na yung mga estudyante ay tutulog-tulog, na sila ay walang ginagawa. 'Di ba? Make sure na talagang itong mga estudyante na to ay nakikipag-cooperate sa teacher nila. At sila ay gumagawa ng mga bagay na ipinagagawa at kalugod-lugod. 'Di ba? Na naaayon sa school. Kasi ang nakikita ko dito, hindi na ako pupunta sa iba. 'Di ba yung mga anak ko, pag asynchronous, mama, gawin mo 'to. Oh. Mama, gawin mo yung project ko, ipapasa ko yan bukas. Ano ba sabi nung iba? Mama, gawin mo tong assignment ko. Mama, gawin mo tong assignment ko, matutulog lang ako. Mama, gawin mo to at manonood lang ako. Nakanantipaklong, nanay nyo nag-aaral? Kung ako sinabihan ng mga anak ko ng ganyan, pagsasampaling ko eh. Di ba? Pinag-aaral kayo ng magulang ninyo, hindi kayo nag-aaral? Gusto nyo kami ang sumagot? Tapos na kami dyan eh. Di ba? Tapos na kami dyan, gusto nyo pagurin nyo pa kami? Ano, balik eskwela? Sabi niya, ID Arok, tama ka Kagaw, mas enjoy ang school life natin noong 1990s. Yung ranas mo, ang hagupit ng chalk at eraser. Ay! Paano mo nalaman yung chalk at eraser? Kami, mas malupit ang natikman namin dyan. Kami, nakaranas kami ng habang kami ay nakaluhod, dala-dala namin yung upuan na kahoy. Kahoy, mabigat. Di ba? Tapos ang aming mga buhok noon, nung panahon na yon, uso yung nilalagyan ng pamada, yung gel, nakaganon. Tapos tusok-tusok yung dulo. Tapos dito, maayos naman. Pero yung dulo niya, nakaganon. Parang pato, parang duck. Di ba yung beak ng, ng duck? Parang ganon ang style. Mga kababayan, pag ginanon ng teacher namin yun at hindi bumaba, sigurado yung eraser niyan. Kung alam nyo yung eraser na nagpinang eraser sa board, di ba maraming chalk yun? Ilalagay sa ulo mo.
Tapos yung ulo mo ngayon na puro kuto, wala na, mawawala. Mapapalitan ng chalk. Biruin mo naman mga kababayan, ano ang masisip-sip ng kuto kung puro chok na yun? 'Di ba? Ang mas matindi pa nito, bukod sa chok, minsan pag wala na kaya ako nakalbo eh. Oo, lagi ako nalalagyan nun. Malago pa rin naman ang buhok ko. 'Di ba? Malago pa rin ang buhok ko. Maraming naiinggit diyan, mga kasabayan ko, mga ano na, mga wala nang buhok, nagpaalam na sa mundo. Pero yung sa akin maayos pa. Pero totoo, napakainit ng kahit yung chok lang, pag pinagpawisan ka, nanlalagit ka na nun. Mas lalo na yung yung Tide powder. Siguro pag kinuskos mo yun, bubula na yung ulo mo eh. Lalo pag pawis na pawis ka. Kaya, bawal ka maghugas. 'Di ba? Bawal ka maghugas. Kailangan pagkatapos daw ng ng recess o basta break time, yung natin, doon pa kami pwede maghugas. Or pagkatapos ng klase, nandun lang 'yon. It's either of the two. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Yani, hala, na-late po ako, Professor JNK, kanina pa pala kayo nag-umpisa. Hindi naman, sakto lang. Pwede nyo naman balikan. Ma'am Angelina Albero, kaya nga wala nang natututunan ng mga bata ngayon, halos module na lang. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Dahil yan sa katamaran ng ating DepEd Secretary. Wala, kasi hindi sila nagbibigay ng mandate na 'di ba? Magkaroon dapat sila ng implementation ng mga na 'yan. Pag sila ay nagbaba na yung talagang masasabi natin na tawag doon? Kapaki-pakinabang sa mga estudyante natin, ay matutuwa pa ako. Simpleng Zoom. Pwede naman 'yun eh. Kasi ang gusto nila asynchronous. 'Di ba? Sa bahay lang yung mga estudyante. Pero hindi naman nababantayan ng teacher. And sa panahon na 'yan, what do you think that the teacher is doing? Mga kababayan, baka yung mga teacher diyan, imbes na syempre binabayaran natin yung araw ng teacher kahit asynchronous 'yan. 'Di ba? What do you think are they doing? Habang nag-asynchronous yung mga estudyante natin, do you think na sila ay nag-aaral? Hindi ko nila lahat pero ang iba dyan nakikipag-chismisan lang. Baka ang iba dyan, mga kababayan, hindi natin masisisi kung sila ay gumagawa ng gawaing bahay, inaasikaso nila yung pamilya nila o yung mga asa-asawa nila. But the fact remains na sila ay dapat nakaduty. So dapat ang inaasikaso nila yung mga estudyante pa rin. So ako siguro kahit hindi ibigay na itok-itok dahil wala naman siyang utak, 'di ba? Kahit hindi sila magbaba ng memorandum, at least the teacher could initiate na sila ay bantayan nila yung mga estudyante nila kung ano ang ginagawa. Are they really doing their homework? Their projects or anything na ibinigay mo sa kanila? Or is it the mother who are the one who make those projects and assignments? 'Di ba? Yun lang yun eh. Mga kababayan, huwag tayo magtiwala sa mga estudyante natin at huwag nating gawing tamad ang mga estudyante natin. Pag ang mga teacher masyadong nagtiwala sa mga estudyante, mga kababayan, Diyos ko, walang mangyayari. Dapat ang teacher ang gumabay sa mga estudyante natin. Kita mo kami, nung kami ay, 'di ba Ma'am ID, nung tayo 90s, ang ginagawa namin, talagang nagpapasakop kami sa mga teacher. Oo, nandun yung mga kalokohan dahil kami mismo, yung mga kaklase ko. Aba, naninirgas yan ng teacher kahit na sabihin natin na buntis, tinitirgas nila yon, mga makukulit talaga. Pero, mga kababayan, dahil teacher yun, hindi rin sila papayag. Nagaganong-ganunin lang sila o paparusahan yung mga estudyante hanggang yung mga hindi makatagal, edi sila ay yung hindi talaga kaya. Kasi may mga estudyante na pasaway na ayaw talagang magpasakop sa teacher. So ginagawa nila, nagda-drop out. So it's their fault
not the teacher fault, di ba? Mga kababayan, sila nag-umpisa eh. So teacher ang magtatapos. Di ba? Sabi ni Mama Shamsia Agapito, may kapilyuhan ka pala doong nag-aaral ka, JNK. Oo naman, mga kababayan, tao rin naman ako. Ba't ayaw nyo ba ako maging masaya? Yun na lang. Alam mo yun ang pinakamasayang araw nung ako ay nag-aaral, high school. Mas masarap ang high school days kaysa sa college days. Oo. Mas ikukumpara ko na talagang mas nag-enjoy ako nung high school. Kahit na binubuli nila ako, wala akong pakialam. 'Di ba? Pero mas masaya talaga nung high school kasi nandyan talaga yung samahan. Hindi, ako naman, kami ni Mrs. magkaklase na kasi kami noon, third year. Diba? Magkaklase na kami ni Mrs. Siya yung president namin ng school. Siyempre, I am the top one. Diba? Top one. Naglalaro lang naman yan, top 1, top 2. Hindi ako si top 1, si top 1 na Randy Nabayra. Hindi. Top 1. Tapos top 2. Diyan lang kami naglalaro. Kasi yung kalaban ko magaling din eh. So parang pagalingan yan. Kaya lang minsan natatalo ako pagdating doon sa hinayupak na teacher doon sa hinayupak tawag no. Hindi, may teacher kasi ako sa science, ayaw na ayaw sa akin. Kahit matataas yung grades ko, talagang ayaw niya sa akin. Ang ibibigay niya sa akin 80. Ang masaklap pa noon 79. Pabuti na lang kamo nung pagdating sa dulo naawa pa ang loko. Nabigyan pa ako ng 80. Mabuti na lang puro matataas lahat ng grades ko sa ibang subject. Ako pa rin yung nag-top 1. Kaya lang, nung nag-4th year na ako, nawala na, naging alitap-tap. Napunta sa top 10. Top 6 tapos top 10. Hindi, kasi nagsama-sama na yung talagang magagaling. At saka hindi na ako makasabay noon kasi wala man lang akong computer. Di ba? Wala akong kagamit-gamit. Everything na noon nanggagaling na sa PC. Kumbaga, gagawa sila ng project coming from online, 'di ba? So sila yung presentation nila talagang maganda. Ako naman sariling sikap, talagang gawa lang sa kamay. Mahirap 'yon. 'Di ba? Laging makikita yung pinakamaganda talaga. Siyempre, iba-iba magagawa mo sa computer. Sa kamay, ano ba magagawa mo sa kamay? Hindi naman ako malikhaing tao kagaya ng iba. 'Di ba? Ang kaya ko lang likahin, bata. Yun lang ang kaya kong likhain. Huwag na sila maghanap. Bata lang kaya kong likhain.